Isang kababae nating Pinay nurse agaw buhay sa bansang Canada matapos maaksidente ang sinasakyan nilang sasakyan kasama kanyang pamilya. Nagtamo ng severe brain injury si kabayan. Ngayon nag-aagaw buhay ang isang Pinay nurse sa isang ospital sa Edmonton matapos mabangga ang kanilang sasakyan na sanay pauwi ng Hyatt, Alberta noong July 24. Lulan din ng sasakyan ng pamilya ang nasabing nurse at ina na si Christine Custodio, asawang si Christian at ang 6 na taong gulang nilang anak na si Lian. Widespread, severe brain injury yung ano niya. And she broke her arm, she broke her femur. Nagising na lang po ako, nasa ospital na po kami. Habang naka-life support si Christine, may iniinda namang fractured skull ang kanyang asawa at sa hiwalay na ospital, patuloy na nagpapagaling ang kanilang anak sa tulong ng rehab para muling maigalaw ang kanyang mga binti. Nagtatanong po siya, Daddy, paano po kaya pag gumising si Mami tapos hindi niya tayo makilala? Dati ng nurse sa Pilipinas si Christine bago mag-migrate sa Canada bilang international student. Ayon sa kanyang kapatid, hindi raw biro ang mga sakripisyong pinagdaanan ng pamilya para makamit ang pangarap sa Canada. 4 days after ng crash, nakuha nila yung PR nila. Kaya yun yung heartbreaking parts sa brother-in-law ko. He gets emotional kasi parang ito yung pinaghirapan ng sister ko and yet she didn't even get the chance to enjoy it. Nagtiis daw maglingkod sa rural community, halos 6 na oras ang biyahe mula sa ate niya sa Edmonton. At nakasama lamang muli ang pamilya matapos nitong makuha ang kanyang Canadian diploma. Kahit paano nakuha niya family niya to be with her kasi malungkot dun malayo yung you're on your own. Nung nandito na yung family nila, I never thought na ito mangyayari talaga, no. Isang GoFundMe ang sinimula ng katrabaho ni Christine. Patuloy na dumudulong ang pamilya Custodio para sa support at dasal sa gitna ng malaking pagsubok na ito. I just want to take this opportunity to thank the Filipino community. They take their time to send money and to send prayers. There's priests, there's pastors who come by to Christine that we don't know them. They just come and visit in the hospital. Like, nakaka-overwhelm. Ngayon, nagbi-blink-blink na yung mata niya. Sabi ng mga doktor, brain reflex daw yun. We'll take it as a little progress. Here sa Edmonton, yung mga nag-work sa hospital ng mga Filipino, they come together, they pass the hat, bigay ng financial help. We take it one day at a time. Ano man mangyari kay Christine, our family, we will support her. Ito naman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance kahit sa ibang bansa man o sa Pilipinas na ipaniliwanag ng mga life insurance advisor sa bansang Canada. Life insurance, kailangan nga ba talagang mayroon ito sa Canada? At ano ang may tutulong nito sa pamilya? Tinanong po namin ang mga life license advisors at kanilang ipinaliwanag kung bakit makakabuti na may life insurance ang bawat Pilipino sa Canada. Narito ang report. Sinasabing isa sa pinakamahalagang dapat mayroon ang bawat Pilipino sa Canada ay ang tinatawag na life insurance. Karaniwan daw ayaw pag-usapan ito dahil sa impresyon na tungkol ito sa kamatayan. Pero may paglilinaw sa kaisipang ito ang life license advisors mula sa Alberta. For example, meron siyang life insurance coverage sa 1 million. Ito ay tax-free benefit na mapupunta sa beneficiaries or pamilya para tuloy pa rin ang buhay nila sa pang-araw-araw na gastusin, pambayad ng mortgage, pag-aaral ng mga anak, at iba pang financial obligations. Actually, life insurance is not for the person who dies, it's for the family who continues to live. Pero sa anong mga paraan nga ba nagiging malaking tulong ang life insurance sa isang pamilya? Kung mawala ang insured, may income replacement pa rin. Hindi kailangan ibenta ang bahay dahil may pambayad sa mortgage or pwede nang i-fully paid ang balance ng bahay mo. Tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga anak, so the family can still live comfortably. Life insurance is tax-free.
Ito yung pwede mong financial legacy or inheritance to your children. Sa Canada, 3 klase nila ang life insurance plan, term plan, whole life at universal life plan. Karaniwan nilang kinukuha ang whole life dahil wala itong time limit tulad ng term plan. Pero nag-aalangan pa rin ang iba na kumuha dahil dagdag gastos ito sa buwan ng bills ng pamilya. Akala nila mahal, pero para sa healthy at younger adults, pwede itong magsimula sa halaga lang ng ilang cups of coffee every month. For example, meron kaming client na ang cost of insurance ay less than 20 lang a month. So ang premium ay depende sa age, health at amount of coverage. Kaya lagi naming sinasabi, the younger and healthier you are, the more affordable it usually is. Kaya habang bata at healthy pa, kumuha na. Iba-ibaan nila ang terms of payment, depende sa edad, kalusugan at pampinansyal na sitwasyon. Pinakamaigian nila na mapag-aralan muna ng isang advisor ang sitwasyon para makakuha ng nararapat na life insurance plan sa isang individual. Gumagawa kami ng FNA or Financial Needs Analysis to know the budget kung makakabayad ba continuously. Tinitingnan namin kung may pamilya ba, how many children, may mortgage, may business, at ano ang goals nila. Doon namin binibase ang tamang proteksyon. Sa napag-aralan ng mag-asawang Ibasco, nasa kalahati lamang ng populasyon ng Canada ang may life insurance, habang nasa 30% hindi alam kung saan kukuha ng life insurance. Almost every week, nakikita namin nagkakaroon ng GoFundMe or nagpa-fundraising kasi namatay, walang critical illness or walang life insurance. So ngayon, kung meron ng life insurance or critical illness, wala nang mag-GoFundMe, wala nang magpa-fundraising. Kung karamihan nila ng mga Pilipino kukuha ng life insurance, darating ang panahon na walang maghihirap na Pilipino sa Canada. Na kailangan, isipin mo talaga na meron kang iiwan sa pamilya mo. Imagine na lang, ang bawat pamilya may iiwan kang 800,000 or 1 million bawat pamilya. Eventually, ganun ang gagawin na rin ng mga next generation sa kanilang anak at magiging anak nila. So, ibig sabihin, mawawala ng poverty. Dapat lamang nila kumuha ng matino at may malasakit na life license advisor at hindi ang mga advisor na gusto lamang kumita sa kanilang mga kliyente. Napaka-unpredictable talaga ng buhay guys, kaya ako mismo nga rin ay kumuha rin ako ng life and health insurance. So kahit ano man ang mangyari sa akin ay hindi ko may bebenta ang mga naipundar ko bilang isang OFW. Dahil advance na ako mag-isip just in case man may mangyari in the future. Magkasakit man ako or mawala sa mundo. Saludo sa lahat